Malamig ang bawat hakbang ko sa loob ng Villarreal Mansion. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong heater sa gitna ng maulan na gabi sa Quezon City. Narito ako bilang isang physical recovery specialist. Bitbit ang aking mga gamit at ang aking dangal bilang isang profesional. Ngunit bago ko pa man maibaba ang aking bag, sinalubong ako ng isang senaryo na nagpatigil sa daloy ng aking dugo. Sa gitna ng malawak na sala na napalilibutan ng mga mamahaling ukit ng ginto, nakita ko si Joaquin Villarreal, ang tanyag na kino, na nakadapa sa malamig na marmol. Pilit niyang inaabot ang kanyang wheelchair na 1 metro lamang ang layo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila 2 troso na walang buhay. Look at this useless pig. 1 taon na, Kino, hindi ka pa rin makatayo? How can you even call yourself a man? Ang boses ni Veronica ay kasing talas ng labaha, ngunit ang kanyang muka ay nakaharap sa isang ring light. Hawak niya ang kanyang cellphone, kasalukuyang naka-livestream sa libo-libo niyang followers. Hi guys! Pasensya na kung medyo emosyonal ako tonight. Pagpapatuloy ni Veronica sa camera, ang boses ay biglang naging malambing at puno ng pait. I'm doing my best para alagaan si Kino, pero napakahirap. Minsan naisip ko, baka pinarurusahan ako ng langit sa pagkakaroon ng asawang ganito. Baog na nga, lumpo pa. Pero dahil mabuti akong asawa, tinitiis ko lahat. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Kino sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya at pagod. Isang uri ng pagod na hindi nakukuha sa pisikal na trabaho, kundi sa unti-unting pagpitas ng kanyang dignidad. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko siya tinulungang tumayo agad. Sa halip, tinitigan ko ang bawat galaw ng kanyang mga kalamnan. Bilang isang eksperto, nakita ko ang hindi nakikita ng iba. Ang panghinginig ng kanyang mga kamay ay hindi senyales ng sakit sa nerbiyos. Ito ay epekto ng chemical, isang lason na unti-unting nananalaytay sa kanyang sistema. Sino ka? Mataray na tanong ni Veronica nang mapansin niya ang aking presensya. Hindi niya itinigil ang kanyang livestream. Are you the new trainer? Good luck sa'yo. Baka pagkatapos ng 1 linggo ay sumuko ka na rin sa katamaran ng asawa ko. I am Winona Vergara, sagot ko sa boses na kasing lamig ng semento. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, hindi alintana ang libu-libong taong nanonood sa kabilang panig ng screen. Hindi ako narito para panuurin ang sirkong ito. At lalong, hindi ako narito para makinig sa mga hinaing mo, Mrs. Villarreal. Narito ako para gawin ang trabaho ko. Whatever, just make sure hindi siya mamamatay sa harap ko. Nakaka-stress sa balat ang mag-alaga ng pabigat. Sagot niya bago iharap muli ang kamera sa kanyang sarili. Nagpapanggap na nagpapahid ng luhang, wala naman doon. Yumukod ako at hinawakan ang pulso ni Kino. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit ang kanyang pulso ay mabilis. Tanda ng matinding takot at galit na kinikinkim. Sa sandaling yon, ang aking rasyonal na isipan ay bumuo na ng isang plano. Hindi ko lamang siya tuturuang maglakad. Tutulungan ko siyang durugin ang bawat taong nag-akalang ang kanyang katahimikan ay kahinaan. Kinyo, makinig ka sa akin. Bulong ko sa kanya. Sapat lang para siya ang makarinig sa gitna ng ingay ng pagsasalita ni Veronica sa kabilang bahagi ng silid. Hindi ka lumpo. Pinapaniwala ka lang nila. Mula sa araw na ito, ang bawat sakit na mararamdaman mo sa pagsasanay natin ay magiging bala mo para sa iyong pagbangon. Gusto mo bang mabuhay bilang biktima? O gusto mong makita silang lumuluhod sa harap mo? Nakita ko ang panandaliang kislap sa kanyang mga mata. Isang maliit na apoy na matagal nang sinubukang patayin ng mga Villarreal. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng desperadong pangako. Gusto kong mabawi ang lahat. Paos niyang sagot. Tumayo ako at binitbit ang aking mga kagamitan. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang unang hakbang mo
ay ang huling araw ng kanilang kaligayahan. Lumingon ako kay Veronica, nakasalukuyang abala sa pagbabasa ng mga komento ng simpatya mula sa kanyang mga fans. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Hindi niya alam, ang lumpong asawa na ginagawa niyang sangkap sa kanyang kasikatan ay kasalukuyan ng hinahasa ang kanyang mga kuko. At ako ang magiging guro na magtuturo sa kanya kung paano mangagat. Malamig ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid ni Kino. Tila ba ayaw nitong magbigay ng init sa isang bahay na puno ng mga anino. Nakatayo ako sa dulo ng kanyang kama. Tinitingnan ang bawat detalye ng kanyang kwarto. Bilang isang physical recovery specialist, ang aking mga mata ay hindi lamang nakatingin sa mga kagamitan. Tinitingnan ko ang bawat bakas ng pamumuhay ng aking pasyente. At dito, ang amoy ng mamahaling pabango ay hindi sapat para itago ang masangsang na amoy ng pagkabulok ng katotohanan. Pumasok si Charing, ang matandang housekeeper, bit-bit ang isang tray na pilak. May nakalagay na mangkok ng lugaw at isang maliit na baso na puno ng mga makukulay na tableta. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila isang pusang sanay na gumalaw sa dilim nang hindi napapansin. Sir Kino, kailangan nyo nang inumin ang mga vitamins nyo. Utos ito ni Dr. Luciano para sa inyong paglakas, sabi ni Charing sa boses na puno ng uwad na malasakit. Akman ang kukunin ni Kino ang baso nang mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Tumingin ako kay Charing. Ang aking mga mata ay nanunuri at walang emosyon. Wait, I need to see those vitamins first. Bahagi ito ng aking medical assessment. Kailangan kong malaman kung anong chemical ang dumadaloy sa pasyente ko bago ko siya isalang sa pagsasanay. Naku, Ma'am Winnie, ang doktor na po ang nag-utos niyan. Vitamins lang naman po yan para sa kanyang mga nerves. Mabilis na sagot ni Charing. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang hawak ang tray. If they are just vitamins, then you won't mind if I take a sample of these to my lab for verification, sabi ko sa boses na kasing lamig ng bakal. Bilang kanyang lead therapist, ang lahat ng intake ni Kino ay kailangang dumaan sa akin. That's standard protocol. Unless, of course, may itinatago kayo. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa huli, dahan-dahang ibinaba ni Charing ang baso at mabilis na lumabas ng silid, hindi makatingin ng diretso sa akin. Nang masigurado kong wala na siya, kinuha ko ang isa sa mga tableta. Hindi ito kailangan ng lab para makilala ko. Ang kulay, ang marka, at ang texture nito ay pamilyar sa akin. Muscle relaxant sa mataas na dosage, hinaluan ng antipsychotics na nagdudulot ng matinding pagkatulala at panghihina. Hindi siya pinagagaling. Pinaparalisa siya. Hinarap ko si Kino. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang anyo ay tila isang anino ng dating makapangyarihang direktor. Kino, look at me. Ang vitamins na ibinibigay nila sa'yo ay ang dahilan kung bakit hindi ka makatayo. They are keeping your muscles in a constant state of collapse. Your wife, your doctor, even your housekeeper. They are all part of a medical gaslighting. But why? Why would Veronica do this? Paus niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pagkalito. Because a strong Joaquin Villarreal is a threat to her position. Mas madaling kontrolin ng kumpanya kung ang mayari nito ay itinuturing na lumpo at baliw ng publiko. Paliwanag ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat. Makinig ka, Kino? Mula sa araw na ito, ang bawat gamot na ibinibigay nila ay itatapon natin sa banyo. Bibigyan kita ng sarili kong supplements. Ipagpapatuloy natin ang dula-dulaan. Hahayaan nating maniwala sila na ikaw ay unti-unti nang nawawala habang sa loob ng silid na ito, binubuo nating muli ang iyong lakas. Nakita ko ang pagpanga ng kanyang panga. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay unti-unting bumabalik. Mas matalas at mas mapanganib kaysa noon. Ang kanyang rasyonal na pag-iisip ay nagsisimula ng gumana. Hinihiwalay ang emosyon mula sa katotohanan. Gawin natin,
Bulong niya. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng matinding galit na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Ilang oras ang lumipas. Dahan-dahan akong lumabas ng silid para kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita ko si Charing na nakatalikod. Hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit sapat na para maunawaan ko ang bawat salita. Opo, Dr. Luciano. Nakabantay ang bagong therapist. Mukhang masyadong matalino ang babaeng ito. Opo. Dadagdagan ko na lang ang dosage sa gabi kapag natutulog na siya. Hindi niya mapapansin. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakatayo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi habil sa takot, kundi dahil sa pananabik na durugin ang kanilang plano. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilika ng anumang tunog sa makapal na carpet. Ang giyera ay nagsisimula pa lamang, at hindi nila alam na ang kanilang bihasa na housekeeper ay kasalukuyan ng nahulog sa sarili niyang bitag. Pumasok ako muli sa silid ni Kino at isinara ang pinto ng marahan. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mukha ay walang emosyon, ngunit ang aking isipan ay kasalukuyan nang mag-upload ng isang bagong estratehiya. The Predator is making a move, Kino. Sabi ko habang binubuksan ang aking tablet para i-record ang bawat detalye. And it's time for the prey to sharpen his teeth. Hindi ako pumasok sa trabahong ito nang nakapiring ang mga mata. Alam ko na sa bawat marangyang mansyong gaya ng sa mga Villarreal, ang mga pader ay may tenga at ang mga anino ay may mga mata. Kaya naman, bago ko pa man sinimulan ang unang session ni Kino, nag-install ako ng isang hidden encryption software sa aking tablet. Isang mabilis na notification sa aking smartwatch ang nagpatigil sa akin habang tinitingnan ko ang physical charts ni Kino sa dulo ng pasilyo. May nag-a-access sa aking progress reports. At ang IP address ay galing sa mismong iPad ng aking assistant, si Bing. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa staff lounge. Nakita ko si Bing, ang babaeng itinuring kong parang nakababatang kapatid sa loob ng 3 taon. Nakatalikod siya. Mabilis ang pag-swipe ng kanyang mga daliri sa screen habang kumukuha ng mga litrato ng aking mga pribadong tala. Ang bawat click ng kanyang camera ay tila isang tunog ng pagkabali ng aking tiwala. Interesting data, isn't it? Ang boses ko ay kasing lamig ng semento, pumutol sa katahimikan ng silid. Halos tumalon si Bing sa gulat. Mabilis niyang itinago ang iPad sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ate Winnie, kanina ka pa ba dyan? Inaayos ko lang ang schedule mo. You were taking photos of Kino's physiological response markers, Bing. Data na sadyang binago ko bago mo pa man nahawakan ang device na yan. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko ay may diin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng emosyon. Mas nakakatakot ang rasyonal na galit kaysa sa hysterical na pagsigaw. I don't know what you're talking about, nauutal niyang sagot. Pilit na umiiwas ng tingin. Huwag tayong magsayang ng oras, Bing. I checked your personal bank account records 5 minutes ago. Isang malaking deposito mula sa isang dummy account ni Veronica Villarreal. Bakit? Is it because of your brother's gambling debts? O dahil sa embezzlement na ginawa niya sa dati niyang kumpanya na kasalukuyang itinatago ng mga Villarreal? Namutla si Bing. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa aking harapan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi nakapagpalambot sa aking puso. Sa mundong ito, ang luha ay madalas na ginagamit bilang panakip sa kasalanan. Ate, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Sabi ni Veronica, kapag hindi ko ibinigay ang reports mo, ipapakulong nila ang kapatid ko. Wala akong choice. Hit binibing. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa laylayan ng aking coat. Choice is a luxury for the honest, Bing. But for you, it's a transaction. Sabi ko, habang dahan-dahang iniaangat ang kanyang muka
para tingnan ako. Now listen to me carefully. Hindi kita tatanggalin. In fact, bibigyan kita ng mas maraming reports para ibigay kay Veronica. But from now on, bawat salitang isusulat ko ay dadaan sa filter ko. Sasabihin mo sa kanya na si Kino ay hindi na nakakaramdam ng kahit anong reflexes. Sabihin mo sa kanya na ang gamot ni Dr. Luciano ay epektibo. Double agent? Tanong ni Bing. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Double agent or an inmate? You decide. Malamig kong sagot. Ipagpapatuloy mo ang pagtanggap ng pera mula sa kanya, pero ang bawat sentimo ay ilalagay mo sa isang trust fund para sa mga biktima ng Villarreal Corporation. Isang pagkakamali mo lang, Bing. Isang maling impormasyon na hindi galing sa akin, at sisiguraduhin kong ang kapatid mo ang unang makakatikim ng rehas. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang takot ay naging sapat na kadena para sa kanyang katapatan. Alam ko na ang takot ay mas matibay na pundasyon kaysa sa pag-ibig sa ganitong klase ng giyera. Lumabas ako ng lounge at bumalik sa kwarto ni Kino. Nakita ko siyang nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana ng may matinding pait. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang aking kamay sa kanyang balikat. Ramdam ko ang pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Ang simula ng kanyang defensive response. The snake in our grass is now on a leash, Kino. Bulong ko sa kanyang tenga. Veronica thinks she's winning. Hayaan natin siyang magpakasasa sa tagumpay habang unti-unti nating pinuputol ang kanyang mga galamay. Kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang isang folder na nakuha ko mula sa cloud ni Bing. Isang scan ng isang deposit slip na may malaking halaga. Ngunit may nakasulat na memo sa ilalim na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. For the final procedure of JV, second quarter. Final procedure? Tanong ni Kino. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumingin ako sa kanya nang may matinding seryoso. Hindi lang nila gustong manatili kang lumpo, Kino. May nakatagdang petsa na sila para sa pagkawala mo. 3:00 ng madaling araw. Ang buong mansyon ng mga Villarreal ay nababalot pa ng isang mapanganib na katahimikan, maliban sa loob ng tago at madilim na gym sa basement. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa sulok, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila mga saksi sa aming lihim na pakikipagtunggali. Narito kami ni Kino. Wala ang kanyang wheelchair. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang parallel bars. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang amoy ng pawis at matinding konsentrasyon ay bumabalot sa hangin. Mas matapang pa sa amoy ng disinfectant na dati niyang kinagawian. Isipin mo na ang bawat hibla ng iyong kalamnan ay isang sundalo, Kino. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng awa. Ang lason ni Luciano ay pinatulog lang sila, pero ang utak mo ang kumander. Utusan mo silang gumising. Nakita ko ang pagtagis ng kanyang mga bagang. Ang kanyang mukha ay basang-base ng pawis, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit. Winnie, hindi ko maramdaman ang kanang tuhod ko. Tila ito ay gawa sa marupok na baso. Paos niyang sagot, ang boses ay nanginginig sa pagod. Dahil yan ang gusto nilang paniwalaan mo. Tugon ko habang dahan-dahang itinatama ang posisyon ng kanyang balakang. Veronica wants the world to see you as a broken man. Pinagkakalat niya na ikaw ay baog, na wala kang kakayahang mag-iwan ng legacy para maging katuwiran ang pag-agaw niya sa lahat ng pinaghirapan mo. Are you going to let her win? Just because it hurts? Isang malakas na ungol ng paghihirap ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay sumasabay sa bawat pilit ng pag-angat ng kanyang bigat. Sa isang sandali na tila huminto ang mundo, binitawan ni Kino ang isang bar. Pagkatapos ay ang isa pa. Sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya niyang mag-isa. Walang suporta. Walang wheelchair. Ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig
ay may bakas na ng dating Joaquin Villarreal na kinatatakutan sa boardroom. I did it, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan na hinaluan ng luha. Winnie, nakatayo ako. Huwag kang mag-relax, Kino. Isang hakbang. Ibigay mo sa akin ang isang hakbang. Hamon ko sa kanya. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang kaliwang paa. Ang tunog ng kanyang talampakan na tumama sa rubber mat ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Isang tunog ng tagumpay. Ngunit kasabay nito, ang kanyang katawan ay biglang gumiwang. Mabilis ko siyang sinalo bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napadpad ang kanyang ulo sa aking balikat. Ramdam ko ang init ng kanyang balat at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang therapist at ng kanyang pasyente ay panandaliang naglaho, pinalitan ng isang matinding ugnayan ng dalawang taong kapwa nakikipaglaban sa kawalang katarungan. Salamat, Winnie, bulong niya. Ang kanyang hininga ay malapit sa aking tenga. Hindi ko akalain na may maniniwala pa sa akin matapos akong hiyain ng sarili kong pamilya sa harap ng buong Pilipinas. Huwag kang magpasalamat sa akin. Nagbayad ka para sa serbisyo ko, ang rasyonal kong sagot. Pilit na ibinabalik ang propesyonal na pader sa pagitan namin. Ipinapaalala ko lang sa iyo ang totoo. You are not a patient to be pitied. You are an asset to be recovered. Inalalayan ko siyang maupo muli sa wheelchair. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang biktima. Ito ay muka na ng isang maninila na kasalukuyang naghihintay ng tamang pagkakataon. Veronica, she told everyone I was the reason we couldn't have children. Panimula ni Kino. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na galit habang nakatingin sa kanyang mga kamay. She used my infertility as a weapon to make my mother, Doña Benita, turn against me. Sabi niya, a family with no heir is a family with no future. I believed her. Akala ko talaga, ako ang may pagkukulang. Ang pinakamabisang paraan ng pananakop ay ang sirain ng tiwala ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan. Sabi ko habang nililigpit ang aking mga gamit. But science doesn't lie, Kino. Ang records mo ay hindi nagsasabing baog ka. Nagsasabi itong may nagmamanipula ng iyong hormonal balance. Biglang tumigil ang lahat nang makarinig kami ng isang mahinang tunog mula sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng isang pinto na dahan-dahang bumubukas. Isang anino ang mabilis na gumalaw sa tapat ng glass door ng gym. Nanigas ang aming mga katawan. Mabilis kong pinatay ang maliit na lamp. Ang kadiliman ay naging ganap. Tanging ang tunog ng aming pigil na paghinga ang maririnig. Nanatiling nakalubog ang buong gym sa kadiliman. Ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang maingay na orasan sa gitna ng katahimikan. Mabilis kong itinulak si Kino pabalik sa kanyang wheelchair at inayos ang kanyang kumot sa binti. Sa isang iglap, binuksan ko ang aking daladalang flashlight at itinutok ito sa aking sariling kagamitan. Nagpapanggap na nag-aayos ng mga weight plates. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, at kasunod nito ay ang anyo ni Veronica. Nakasuot siya ng isang manipis na silk robe, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng ningning na hindi ko pa nakita noon. Isang ningning na tila nagmumula sa isang tagumpay na binuo sa loob ng mahabang panahon. Winnie, why are you still here with my husband at this hour? Tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalakip na panganib. Lumapit siya kay Kino at hinawakan ang buhok nito. Isang kilos na tila nagmamay-ari ng isang kagamitan. I am conducting a late-night sensory stimulation, Mrs. Villarreal. Sagot ko nang hindi nanginghinig ang boses. Ang mga kalamnan ni Kino ay mas receptive sa ganitong oras dahil sa mas mababang cortisol levels. Bahagi ito ng intensive protocol na binayaran niyo. Isang maikling halahak ang itinugon ni Veronica. Intensive protocol? Well, I hope you're ready for a change of plans, Winnie. Because Kino doesn't need to be the hero of this family anymore. I have a much better news. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Kino
at ipinatong ito sa kanyang sariling tiyan. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa bawat galaw niya. Kino, love, I'm pregnant. It's a miracle. Sa kabila ng sinasabi ng mga doktor na baog ka, binigyan tayo ng langit ng pagkakataon. Nakita ko ang paninigas ng pangga ni Kino. Ramdam ko ang matinding pait na namumuo sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik gaya ng aming pinag-usapan. Ang dula ay kailangang magpatuloy. Pregnant? Pause na tanong ni Kino. Ang kanyang pag-arte bilang isang taong nawawalan ng pag-asa ay perpekto. Yes, and I already organized a grand reveal party next week. I want the whole board of directors and the media to know that the Villarreal bloodline is safe. Kahit na hindi mo kayang tumayo, ang anak natin ang tatayo para sa'yo. Sabi ni Veronica, bago lumabas ng silid, ang kanyang tawa ay umalinganggaw sa pasilyo, tila isang mapanirang kanta. Nang masigurado kung wala na siya, tiningnan ko si Kino. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa armrest ng wheelchair. Winnie, impossible. I know my body. I know what Luciano did to my records. This is not a miracle. This is a heist. I agree, sagot ko habang mabilis na tinitingnan ang aking tablet. Binigyan ako ni Bing ng access sa schedule ni Veronica kahapon. She visited the St. Jude Fertility Clinic 3 times last month under a different name. Kino, do you remember the surgery you had last year? The one where they said they were removing a minor cyst? Yes? Bakit? I suspect they didn't just remove a cyst. They harvested your samples habang ikaw ay nasa ilalim ng matinding anesthesia. Ginamit nila ang sarili mong binhi para gumawa ng tagapagmana na kontrolado nila. Paliwanag ko sa boses na kasing lamig ng yelo. They stole your future to use it against you. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ay napuno ng mga puting bulaklak at asul at rosas na mga dekorasyon. Ang tinaguriang Grand Reveal ay nagsimula na. Naroroon ang lahat ng malalaking pangalan sa Makati. Bitbit ang kanilang mga regalo at wad na ngiti. Si Kino ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang wheelchair ay tila isang trono ng kahihiyan sa gitna ng selebrasyon. Tumayo si Veronica sa stage. Hawak ang isang malaking envelope. Thank you everyone for coming. Simula ni Veronica sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring luha. Alam niyo ang pinagdaanan namin ni Kino. Marami ang nagsasabing wala na kaming pag-asa. Pero heto tayo ngayon. This baby is the sign that the Villarreal legacy will never die, no matter how weak the current CEO has become. Isang malakas na palakpakan ang marinig mula sa mga bisita. Ngunit sa sulok ng aking mga mata, nakita ko ang pagpasok ni Dr. Luciano. May hawak siyang isang maliit na vial at dahan-dahan siyang lumapit kay Charing. Mabilis akong lumapit sa kanila. Bit-bit ang isang baso ng tubig. Sa isang sadyang pagkakataon, natabi ko ang kamay ni Dr. Luciano. Ang vial ay bumagsak sa makapal na carpet. Walang tunog ng pagkabasag, ngunit ang likido ay kumalat na. Oh, I'm so sorry, doctor. Sabi ko nang may matalas na ngiti. Medyo madulas ang sahig tonight. Parang ang mga plano ng pamilyang ito. Tiningnan ako ni Dr. Luciano nang may matinding pot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang malaking screen sa likod ni Veronica ay biglang nag-iba ng kulay. Hindi ito asul o rosas. Ito ay naging itim at puti, isang medical log. Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyon ay tila pagtakas mula sa isang luma at madilim na kabaong. Pagkatapos ng kaguluhan sa gender reveal party, kung saan nagkunwaring nawalan ng malay si Kino, iniwan ko siya sa ilalim ng bantay ng mga bayarang nurse ni Dr. Luciano. Ngunit bago ako umalis, isang mabilis na senyas ang ibinigay ko sa kanya. Isang haplos sa kanyang noo, na ang ibig sabihin ay, maghintay ka, ang ebidensya ay malapit na. Narito ako ngayon sa isang tago at madilim na kafe sa dulo ng Makati.
malayo sa mga kamera ni Veronica. Ang amoy ng matapang na kape ay nagsisilbing panggising sa aking pagod na isipan. Sa tapat ko ay nakaupo si Attorney Leocadia K.D. Araneta. Nakasuot siya ng isang itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang auditor na naghahanap ng discrepancy. You took a big risk tonight, Winnie, panimula ni Katie. Ang boses ay matatag at walang bahid ng kaba. Ang pagpapakita ng medical log sa screen, that was bold. Pero hindi yan sapat para mapatalsik si Veronica. Luciano is already calling it a system glitch. I don't play to win the crowd, Katie. I play to distract the enemy, sagot ko, habang dahan-dahang iniinom ang aking kape. Habang abala silang lahat sa pag-aayos ng PR damage, kailangan ko ang mga dokumentong ipinangako mo. Sino ka ba talaga sa larong ito, Katie? Bakit mo tinutulungan ang isang Kino Villarreal na itinuring na basahan ng sarili niyang pamilya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katie. Inilapag niya ang kanyang baso at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Dahil ang basahang yan ay may dugong nananalaytay na kailangan ko. Hindi lang ako abogado ni Kino, Winnie. I am the illegitimate daughter of Don Gerardo Villarreal. Half-sister ako ni Kino na kailanman ay hindi kinalala. Naramdaman ko ang panandaliang paghinto ng aking paghinga. Ang rasyonal kong isipan ay mabilis na nag-compute ng mga posibilidad. Ang isang anak sa labas na naghahanap ng katarungan o ng yaman. Don't look at me like that. Hindi ko kailangan ng simpatya. Pagpapatuloy ni Katie, ang boses ay naging mas malamig. Gusto ko ang kumpanya, pero ayaw kong mapunta yon sa isang babaeng gaya ni Veronica na handang pumatay para sa pera. Kung babagsak si Kino, babagsak ang pangalang Villarreal. At kapag nangyari yon, wala na akong mamanahin kundi abo. So we have a common enemy but different goals. Konklusyon ko. I want Kino's health and dignity back. You want his seat. Precisely. And to get both, you need to see this. Inilabas ni Katie ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng papel na kumalusko sa lamesa ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Habang abala si Doña Benita sa pagdarasal para sa kanyang apo, hindi niya alam na ang lahat ng kanyang voting shares ay dahan-dahan ng inililipat ni Veronica sa ilalim ng pangalan ng bata. Isang batang wala pa sa mundong ito. Binuksan ko ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga wad na pirma ni Kino. Mga transfer of rights na sadyang ginawa sa mga gabing siya ay nasa ilalim ng matinding sedation. Ang kasakiman ni Veronica ay tila isang malalim na balon na walang katapusan. Ang lahat ng ari-ariya ni Doña Benita ay magiging kontrolado na ni Veronica sa loob ng 30 araw. Sabi ni Katie. Kapag nangyari yon, kahit makalakad pa si Kino, wala na siyang babalikang kumpanya. He will be a king with no kingdom. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng Makati ay tila mga hiyas na nagkukubli ng matinding dumi sa ilalim. Ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Hindi ko hahayaang manalo ang isang babaeng ang tanging puhunan ay ang panlilin lang. Then we have to accelerate the therapy, sabi ko habang isinasara ang folder. Kino needs to be more than just a survivor. He needs to be a conqueror. Good luck, Winnie. Pero mag-ingat ka, banta ni Katie. Nakabalik na si Dr. Luciano sa mansyon. At narinig ko, may bagong order si Veronica. Isang emergency procedure para kay Kino bago pa man magising ang publiko. Ang mabilis na paghuni ng heart rate monitor ay tila isang babala ng kamatayan na pumupunit sa katahimikan ng madilim na silid. Hindi ako nag-atubili. Marahas kong binuksan ang pinto at doon ko nakita si Dr. Luciano. Hawak ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Habang si Kino ay namimilipit sa kama. Ang kanyang balat ay basa ng malapot na pawis at ang kanyang mga mata ay nakatirik sa kisame. Bitawan mo yan, Luciano. Ang boses ko ay hindi nanginginig, bagaman ang galit sa aking dibdib ay tila isang bulkang handang sumabog. Lumapit ako ng walang takot
at hinablot ang kanyang braso bago pa man mabaon ang karayom sa balat ni Kino. Winnie, lumayo ka! He is having a cardiac arrest dahil sa sobrang pagod mula sa mga illegal na exercises na ginagawa mo. Sigaw ni Luciano. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na taranta. I am trying to save him. Saving him? O tinatapos mo na ang trabahong ipinagawa sa iyo ni Veronica? Tinitigan ko ang hiringgilya. Bilang isang eksperto, sapat na ang amoy ng gamot para malaman ang katotohanan. Potassium chloride. Isang maling dosage at titigil ang puso niya nang walang bakas ng lason. It's a perfect murder, Luciano. Pero nakalimutan mong narito ako. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ko siya palayo. Hindi ako sumigaw para sa tulong, dahil alam kong ang mga tauhan sa bahay na ito ay bayaran. Sa halip, kinuha ko ang aking daladalang emergency kit. Mabilis kong sinuri ang IV line ni Kino at agad itong pinutol. Ang likidong mula sa drip ay dahan-dahang tumulo sa sahig. Bumubuo ng isang maliit na lawa ng kapahamakan. Kino, tumingin ka sa akin. Breathe. Isipin mo ang bawat hakbang na ginawa natin sa gym. Huwag kang susuko sa takot. Bulong ko habang inaalalayan ang kanyang paghinga. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mabilis na paghuni ng monitor ay dahan-dahang bumagal hanggang sa naging regular ang ritmo nito. Ang panganib ay lumipas. Ngunit ang labanan ay kasisimula pa lamang. Lumingon ako kay Luciano, na ngayon ay nakatayo sa sulok. Ang kanyang maskara ng pagiging doktor ay tuluyan ng nadurog. The police are on their way, Luciano. Pinindot ko na ang silent alarm sa aking watch bago pa ako pumasok dito. You have no proof, Winnie. Isang hamak na therapist ka lang laban sa isang tanyag na doktor. Pangungutya niya. Bagaman ang kanyang boses ay may bakas na ng panginginig. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa hiringgilyang yan. It's here. Itinaas ko ang aking tablet. Nahack na ni Katie ang server ng iyong clinic habang abala ka sa pagtatangkang patayin si Kino. Nakuha na namin ang digital logs ng IVF procedure ni Veronica. Ang binhing ginamit para sa kanyang pagbubuntis ay kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw. Isang paglabag sa bioethics at criminal law. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa sandaling iyon, dahan-dahang idinilat ni Kino ang kanyang mga mata. Bagaman mahina, ang kislap ng katarungan ay naroon na. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at puno ng pasasalamat. Tapos na ang dula, Luciano. Paos na sabi ni Kino. Sabihin mo kay Veronica, ang anak na dinadala niya ay ang magiging huling saksi sa inyong pagbagsak. Ang tunog ng pagdidikit ng metal ng posa sa aking mga pulso ay tila isang malamig na hatol na narinig sa buong silid. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Veronica. Nakasuot siya ng maskara ng isang nagdadalamhating asawa, pilit na humahagulhol, habang nakaturo sa akin ang kanyang nanginginig na daliri. Officer, dalian nyo! Bitayin niyo ang babaeng yan! Nahuli ko siyang pinupunla ng lason ng asawa ko. Ang boses ni Veronica ay matinis, puno ng drama na sadyang idinisenyo para sa mga pulis na kasama niya. Lumingon siya kay Kino, nakasalukuyang nakahiga at tila walang malay. Kino, love, don't worry. Ligtas ka na. I will never let this criminal touch you again. Mrs. Villarreal, may karapatan po ang aking kliyente na manahimik. Ang boses ni Katie ay narinig mula sa pintuan. Pumasok siya, hawak ang kanyang briefcase. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng semento. Ang warrant na yan ay based sa isang affidavit ni Dr. Luciano, isang doktor na kasalukuyan naming iniimbestigahan sa kasong malpractice. Investigate all you want, Katie. Pero sa gabi na ito, sa kulungan, matutulog ang therapist mo. Pangumutya ni Veronica. Dahan-dahan akong lumapit kay Veronica bago ako tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang bawat hakbang ko ay may diin. Bawat tunog ng aking sapato sa sahig ay tila isang babala. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sapat na
para maramdaman niya ang init ng aking hininga. Veronica, ang posas na ito ay pansamantala lang. Bulong ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Pero ang kasinungalingang binuo mo, yan ang magiging habambuhay mong kabuong. Enjoy the limelight while it lasts, dahil ang milagro sa sinapupunan mo ay siya mismong magbubukas ng pinto ng impyerno para sa'yo. Nakita ko ang panandaliang takot sa kanyang mga mata. Isang mabilis na pagkurap na nagpapatunay na tinamaan ko ang kanyang konsensya. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanirang ngiti. Bago ako tuluyang nailabas, tiningnan ko si Kino. Sa gitna ng kaguluhan, idinilat niya ang kanyang isang mata. Isang mabilis na senyas na kami lamang ang nakakaalam. Ang kanyang pagkukunyari ay bahagi na ng aming plano. Sa sandaling wala ako, siya na ang magsisilbing mata at tenga sa loob ng mansyon. Tinala ako sa presinto. Ang amoy ng lumang papel at pawis ay sumalubong sa akin. Sa loob ng selda, naupo ako sa malamig na bangko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Ginamit ko ang oras na ito para isa-isahin ang bawat piraso ng aming ebidensya sa aking isipan. Ang rasyonal na bahagi ng aking utak ay kasalukuyan ng nag-u-upload ng susunod na hakbang. Winnie, tawag ni Katie mula sa labas ng rehas. Nakuha na namin ang footage mula sa hidden camera sa gym. Nakita roon si Charing na nagpapalit ng mga gamot ni Kino. Pero may problema tayo. Veronica is planning to move Kino to a private facility in Tagaytay tonight. Kapag nangyari yon, hinding-hindi na natin siya maabot. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Ang Tagaytay facility ay pagmamay-ari ni Dr. Luciano. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nawawala ng walang bakas. Katie, kailangan mong kontakin si Bing. Utos ko. Ang aking boses ay puno ng awtoridad. Sabihin mo sa kanya, gamitin niya ang GPS tracker na itinanim ko sa wheelchair ni Kino. At sabihin mo kay Kino, it's time to stop pretending. Ang katahimikan sa loob ng selda ay hindi naging dahilan ng aking takot. Sa halip, ito ang naging entablado ng aking rasyonal na pag-iisip. Bawat minuto na dumadaan ay ginugol ko sa pag-aayos ng mga piraso ng puzzle sa aking utak. Alam ko ang bawat galaw ni Veronica. Alam ko ang bawat butas sa kanyang mga plano. Ang kailangan ko na lamang ay ang tamang pagkakataon para hilahin ang mitsa ng kanyang pagbagsak. Winnie, lumabas ka na riyan. The warrant has been quashed. Ang boses ni Katie ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng presento. Kasunod nito ay ang tunog ng pagpihit ng susi sa bakal na rehas. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang naghudyat ng aking pansamantalang kalayaan. Inabot sa akin ni Katie ang aking mga gamit. The footage of Charing switching the meds was more than enough. Dr. Luciano's credibility is currently underwater. Pero Winnie, kailangan nating magmadali. Kino is still missing. Hindi siya nawawala, Katie. Sagot ko habang mabilis na isinusuot ang aking coat. Ang bawat kilos ko ay puno ng katumpakan. Joaquin is a Villarreal. He knows how to play the game when the stakes are high. Ang kailangan nating gawin ay sundan ang pera, hindi ang GPS. Samantala, sa loob ng isang madilim na ambulansya na bumabagtas sa SLEX, nakaupo si Kino sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, nagpapanggap na nasa ilalim ng matinding sedation. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Charing, hawak ang isang baso ng tubig na may lason, at si Doña Benita, ang kanyang sariling ina. Mami, bakit kailangan gawin ito? Ang mahinang boses ni Kino ay bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Hindi siya dumilat, ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng panghihina. Natigilan si Doña Benita. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabilis. Kino? Gising ka? Sapat na ang panahong itinulog ko, Mommy. Sapat na ang panahong hinayaan ko kayong gawin akong biktima. Dahan-dahang idinilat ni Kino ang kanyang mga mata. Walang bakas ng emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Tanging ang malamig na katotohanan. Narinig ko ang lahat kanina sa mansyon. Alam mo ang tungkol sa muscle relaxants?
Alam mo ang tungkol sa IVF fraud ni Veronica? Bakit, Mommy? Is it because you prefer a grandson from a laboratory than a son who is human? Kino, hindi mo naiintindihan. It's for the family name. We cannot afford a scandal. Sigaw ni Doña Benita. Ang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Ang pangalan na pilit mong pinoprotektahan ay punong-puno na ng dumi, sagot ni Kino. Sa isang mabilis at matatag na galaw, tumayo siya mula sa wheelchair. Ang tunog ng kanyang mga paa na tumama sa sahig ng ambulansya ay tila isang malakas na deklarasyon ng kanyang pagkabuhay. Halos mabitawan ni Charing ang baso. Ang gulat sa mukha ng dalawang babae ay hindi mapapantayan. Ang lalaking akala nila ay lumpo ay kasalukuyang nakatayo ng tuwid, mas matangkad at mas malakas kaysa sa alaala nila. "Stop the vehicle!" Utos ni Kino sa driver sa boses na kasing lamig ng yelo. "O sisiguraduhin kong ang lahat ng transaksyon nyo ni Dr. Luciano ay mapupunta sa bawat news outlet sa bansa na yon din." Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Winnie, I'm safe." Ang boses ni Kino ay puno ng kapangyarihan. "Nandito ako sa isang safe house sa Laguna. My mother and Charing are with me. It's time to gather the rest of the evidence. I want the gala to proceed as planned. I want Veronica to be at the peak of her pride before I drag her down." Rasyonal ka na mag-isip, Kino. "Good." Sagot ko ng may tipid na ngiti. "Katie and I will handle the legal backup. Just make sure you stay out of sight until the lights go on." Ang hangin sa Laguna ay mas malinis, malayo sa polusyon, at kasinungalingan ng Makati. Ngunit, ang bigat ng aming misyon ay nananatiling nakadagan sa aking mga balikat. Sa loob ng isang abandonadong bodega na ginawa naming pansamantalang gym, ang tanging maririnig ay ang rhythmic na paghinga ni Kino at ang mahinang tunog ng kanyang mga paa na tumatama sa sahig. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Walang wheelchair, walang tungkod, at walang tulong mula sa akin. Ang kanyang dating matabang anyo ay napalitan ng isang pangangatawan na hinubog ng sakit at disiplina. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila isang bayad sa 8 buwan ng pagiging biktima. "Masyado kang mabilis, Kino. Isipin mo ang dula-dulaan natin bukas." Ang boses ko ay kalmado, ngunit may kasamang babala. "Bukas, kailangan makita nila ang isang Kino na hirap huminga. Isang Kino na hindi man lang maiangat ang sariling kamay. The more they underestimate you, the harder the fall." Tumigil si Kino at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. "Winnie, ang hirap magkunwaring mahina kapag ang buong pagkatao mo ay sumisigaw na ng katarungan. Sa bawat segundo na nakikita ko si Veronica sa TV, nararamdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Gamitin mo ang adrenaline na yan sa rasyonal na paraan." Sagot ko habang iniabot sa kanya ang isang tablet na naglalaman ng mga huling ebidensya mula kay Katie. Nalaman namin kung paano ninahaw ang samples mo. Dr. Luciano used a fake medical emergency during your cyst removal last year. Habang ang buong pamilya mo ay nag-aalala sa labas, kinukuha nila ang iyong binhi sa loob. It was premeditated, Kino. Ang pagbubuntis ni Veronica ay ang kanilang huling alas para selyuhan ang kontrol sa Villarreal Corp. Umupo si Kino sa isang silya, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pag-iisip. "My mother, nasaan siya?" "Nasa kabilang silid, kasama si Charing. Hindi sila makakalabas," sabi ko. "Pero Kino, may kailangan kang malaman. May nahanap si Katie sa envelope na itinago ng nanay mo sa ambulansya. Hindi lang ito tungkol sa IVF. It's a bank transfer from your father's secret trust fund. It seems Doña Benita was trying to buy Veronica's silence long before she got pregnant." Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing bigat ng isang hatol. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Isang rasyonal na pagpapakita ng suporta. "Bukas,
Hindi ka lang lalaban para sa posisyon mo. Lalaban ka para sa katotohanan ng iyong buong pagkatao. Winnie, tawag niya sa aking pangalan ng may ibang tono. Salamat. Hindi lang sa pagpapatayo sa akin, kundi sa pagtuturo sa akin kung paano tumingin sa salamin ng walang hiya. Trabaho ko yon, Kino. Ang malamig ngunit tapat kong sagot. I don't accept failure, especially medical ones. Isang mabilis na pagtunog ng notification sa aking smartwatch ang pumutol sa aming usapan. Isang text message mula kay Bing, ang aking assistant na kasalukuyang nasa loob pa rin ng mansyon sa Makati bilang aming double agent. Binasa ko ang mensahe at naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng panganib sa aking sistema. Winnie, ang boses ni Bing ay tila naririnig ko sa bawat letra ng kanyang text. They found the hidden camera in the gym. Veronica knows someone has been monitoring Kino's progress. They are doubling the security for the gala. At Winnie, Luciano is bringing a different sedative tomorrow. Isang shot na kayang magparalisa ng tao sa loob ng 24 oras. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng itim na SUV sa tuyong damo sa labas ng bodega ay tila isang babala ng kamatayan. Nanatili akong nakatayo sa harap ni Kino. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking gilid kung saan nakatago ang isang maliit na sedative injector. Hindi ako nanginginig. Ang rasyonal kong isipan ay kasalukuyan ng nagkakalkula ng distansya sa pagitan namin at ng pintuan. Bumaba si Dr. Luciano mula sa sasakyan. Ang kanyang puting coat ay tila isang mansa sa gitna ng madilim na kapaligiran. Winnie, akala mo ba ay ganun kadaling magtago sa pamilya Villarreal? You are a good therapist, pero masyado kang nakikialam sa mga bagay na hindi mo nasakop. Doktor, ang panghihimasok ay bahagi ng aking serbisyo kapag nakikita kong ang aking pasyente ay pinapatay ng sarili niyang doktor. Sagot ko sa boses na kasing lamig ng bakal. Nasaan ang mga tauhan mo? O masyado kang kampante na kaya mong harapin ang isang lumpong gaya ni Kino? Tumawa si Luciano, isang tunog na puno ng pagmamataas habang inilalabas ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Kino is a vegetable, Winnie. At ikaw? You are just a nuisance that needs to be silenced. Akma siyang lalapit na marinig ang mahinang tunog ng paggalaw ng wheelchair sa likuran ko. Si Kino, na nakasuot ng kanyang lumang hoodie, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang pagkukunyari ay sadyang nakapanlulumo. Ang nanginghinig na mga kamay, ang tila walang buhay na mga mata. Luciano, please, stop this! Paos na sabi ni Kino, ang bawat salita ay tila isang pagsisikap. Huwag kang mag-alala, Kino. Isang shot lang ito. After this, you will be the most peaceful CEO in history. Pangungutya ni Luciano habang mabilis na lumalapit. Ngunit bago pa man mabaon ang karayom, mabilis akong kumilos. Hinablot ko ang kanyang pulso at ipinihit ito ng may sapat na lakas para marinig ang mahinang tunog ng pag-atras ng kanyang mga buto. Sa parehong sandali, si Kino, ang lalaking akala niya ay hindi makagalaw, ay biglang tumayo. Sa isang mabilis na suntok sa sikmura, napaluhod ang doktor sa malamig na semento. Ang kapayapaan ay para sa mga taong patay na, doktor. At sa tingin ko, ang career mo ang unang ililibing tonight. Bulong ni Kino sa boses na puno ng kapangyarihan. Wala na ang panginginig. Wala na ang panghihina. Mabilis naming iginapo si Luciano sa loob ng bodega. Kinuha ko ang kanyang cellphone at ang mga vial na dala niya, ebidensya na sadyang ibinigay niya sa amin. Winnie, let's go. The gala starts in 2 hours, sabi ni Kino habang inaayos ang kanyang suit. Ilang sandali pa, narating namin ang marangyang hotel sa Makati. Ang paligid ay punong-puno ng mga reporter, mga flash ng kamera na tila mga kidlat, at ang amoy ng mamahaling alak. Pumasok kami sa backstage. Inayos ko ang kurbata ni Kino, ang aking mga daliri ay bahaging dumampi sa kanyang dibdib. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng bagyo.
You look like a Villarreal again, Kino. Sabi ko nang may tipid na ngiti. But remember, stay in the chair until the screen turns black. I know. Just stay close to me, Winnie. You are the only truth I have in this room full of lies. Sagot niya, habang tinititigan ako ng may matinding respeto. Lumabas si Kino sa entablado, itinutulak ang kanyang sarili sa wheelchair. Ang buong auditorium ay natahimik. Nakita ko si Veronica na nakatayo sa gitna. Suot ang isang kumikinang na asul na gown na sadyang nagpapatingkad sa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Ang kanyang muka ay larawan ng tagumpay. Ladies and gentlemen, my husband, Joaquin Villarreal. Pakilala ni Veronica sa camera, ang boses ay puno ng mapakunwaring awa. As you can see, he is struggling, but our family is strong. Today, as we celebrate our anniversary, I am officially taking over the leadership to protect our future and the future of our child. Isang malakas na palakpakan ang narinig. Ngunit sa ilalim ng stage, ang aking mga daliri ay kasalukuyan ng pumipindot sa execute command ng aming digital evidence. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang malaking screen sa likod ni Veronica ay nagsimulang mag-flicker. Hindi ang promo video ng kumpanya ang lumabas. Ito ay isang madilim na video mula sa security camera ng fertility clinic. Makikita si Veronica at Luciano na may hawak na isang vial na may pangalang Joaquin Villarreal, restricted. Ano ito? Patayin yung screen! Sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod ang audio recording ng pag-uusap ni Charing at Luciano tungkol sa paglalason kay Kino. Ang bulungan sa auditorium ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at fano. Sa gitna ng kaguluhan, isang ilaw ang tumutok kay Kino. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na tumama sa sahig ng entablado ay tila isang hatol na narinig ng buong mundo. Veronica! Ang boses ni Kino ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, puno ng malamig na awtoridad. The miracle you are carrying is a crime, and the man you thought was broken is currently standing on your grave. Ang bawat segundo ng pagtakbo ng digital timer sa malaking screen ay tila isang mabigat na pintig ng kaba na nagpapayanig sa buong auditorium. Ang ingay ng pagkakagulo ng mga bisita ay humahalo sa matinding takot, ngunit nanatili akong nakatayo sa gilid ng stage. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mga kamay ni Veronica. Ang rasyonal kong isipan ay kasalukuyan ng nagsasagawa ng isang mabilis na pagsusuri. Hindi ito bomba. Ang remote na hawak niya ay nakakonekta sa building's fire suppression system at sa main gas line ng hotel. Isang maling pindot at babalutin ng nakalalasong usok at tubig ang bawat sulok ng silid na ito. Veronica, stop this kabaliwan! Sigaw ni Doña Benita. Ang boses ay nanginginig sa matinding hiya habang nakatitig sa kanyang manugang. You have already shamed the Villarreal name. Huwag mo nang idamay ang buhay namin. Shame? Kayo ang nagbigay ng kahihiyan sa akin. Humarap si Veronica sa camera. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. I sacrificed my youth for this family. Tiniis ko ang asawang walang kwenta. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na kukunin niyo ang lahat dahil lang sa isang therapist? No. If I'm losing the crown, no one gets to wear it. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Veronica, ang remote na yan ay kasing wuwad ng pagbubuntis mo. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Inactivate ko na ang manual override ng security system ng hotel, 5 minuto bago ka pa man umakyat sa stage. Ang tanging mangyayari kapag pinindot mo ang button na yan ay ang pagbukas ng mga sprinkler na huhugas sa bawat kapalaran mo. You're lying! Sigaw ni Veronica. Ang kanyang nanginginig na daliri ay idiniin ang button.
Isang matalim na tunog ng pag-agos ng tubig mula sa kisame ang bumasag sa katahimikan. Ang auditorium ay napuno ng malakas na wisik ng tubig, tila isang ulan na humuhugas sa bawat kasinungalingan ng gabi. Ang mamahaling gown ni Veronica ay mabilis na nabasa. Ang kanyang makeup ay kumalat sa kanyang mukha, at ang kanyang imahe bilang ideal wife ay tuluyan ng natunaw sa harap ng mga kamera ng media. Lumapit si Kino sa kanya. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal. Ang milagro na sinasabi mo, Veronica, ay ang huling ebidensya ng iyong kasakiman. Dr. Luciano has already confessed. The samples were stolen, and the fraud is documented. You are not a mother protecting a legacy. You are a thief caught in the act. Kino, please. I did it for us. Pagmamakaawa ni Veronica. Lumuhod siya sa gitna ng basang entablado. Ang kanyang grama ay hindi na nakakakuha ng simpatya, kundi purong pagkadiri mula sa publiko. Hindi para sa atin, Veronica. Para sa iyo lang. Malamig na sagot ni Kino. Lumingon siya sa mga pulis na kasalukuyan ng umaakyat sa stage. Officer, take her. Kasama na riyan ang mga dokumento para sa annulment at ang criminal charges para sa physical and psychological abuse. Habang inilalabas si Veronica at Dr. Luciano mula sa auditorium, ang auditorium ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Humarap si Kino sa mga shareholders at sa media. Inasahan ng lahat na ipapahayag niya ang kanyang pagbabalik bilang CEO. Ngunit ang katarungan para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating buhay. Makinig kayo! Panimula ni Kino. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng walang tulong ng mikroponyo. Villarreal Corporation was built on the silence of victims and the greed of my family. I am resigning as the CEO effective immediately. I will hand over the leadership to a neutral board of trustees until every debt to the OFW funds and our investors is paid. I am leaving, not because I am weak, but because I want to build a life that is honest. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat, hindi dahil iniligtas ko siya, kundi dahil tinuruan ko siyang iligtas ang kanyang sarili. Lumapit ako sa kanya at iniabot ang kanyang coat. You did well, Kino. Your recovery is complete. Hindi pa, Winnie. Bulong niya sa akin sa gitna ng ulan mula sa mga sprinkler. Ang paggaling ay isang mahabang proseso. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na kung paano lumakad ng mag-isa. 2 taon ang nakalilipas mula nang ang gabi ng anibersaryo ng Villarreal Corporation ay naging gabi ng paghuhukom na napanood ng buong bansa. Ang ingay ng mga sirena at ang amoy ng usok mula sa mga sprinkler ay isa na lamang malabong alaala nga baon sa ilalim ng mga legal na dokumento at court orders. Narito ako ngayon sa aking sariling rehabilitation clinic sa Bonifacio Global City. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga kagamitang hindi lamang ginagamit para sa pagpapalakas ng katawan, kundi para sa pagbawi ng tiwala sa sarili. Ang sobrang inyabot ni Bing noong gabing iyon ay naglalaman ng huling piraso ng katotohanan. Si Veronica ay hindi kailanman nagdalang tao. Ginamit niya ang mga samples ni Kino para sa isang surrogate mother, isang mahirap na babaeng itinago nila sa probinsya. Plano niyang kunin ang bata pagkapanganak at magpanggap na sa kanya ito upang tuluyan ng makuha ang korona ng pamilya. Pero ang katarungan ay may sariling paraan ng pagdating. Si Veronica ay kasalukuyang magsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan, halb sa maraming kaso ng fraud, grave coercion at physical abuse. Si Dr. Luciano ay tinanggalan ng lisensya at kasalukuyang nahaharap sa mga kasong kriminal. Ate Winnie, may bisita po kayo. Ang boses ni Bing ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Si Bing ay nanatiling assistant ko pagkatapos niyang magsilbing pangunahing saksi laban kay Veronica. Ang kanyang katapatan ay pinanday ng pagsisisi at ng aking rasyonal na paggabay. Bumukas ang pinto at pumasok si Joaquin.
Hindi na siya ang biktima na nakita ko nung unang gabi sa mansyon. Ang kanyang dating mataba at matamlay na anyo ay napalitan ng isang pangangatawan na matatag, hindi dahil sa banidad, kundi dahil sa disiplina. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lason o takot. Bitbit niya ang isang maliit na bata, ang anak na bunga ng IVF fraud. Ngunit pinili ni Kino na kilalanin at palakihin ng may dangal. How's my favorite specialist doing today? Tanong ni Kino. Ang boses ay puno ng kapayapaan at respeto. Busy as usual, Kino. Isang rasyonal na buhay ang pinili ko, remember? Sagot ko ng may banayad na ngiti. How is baby Liam? He's doing great. Katatapos lang ng kanyang check-up. Gusto ko sanang dumaan dito para magpasalamat, sabi niya habang dahan-dahang ibinababa ang bata sa play area. Winnie, Doña Benita is living in seclusion now. The Villarreal name is no longer a symbol of power, but a lesson in accountability. I am finally free. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, Kino. Ito ay kinukuha. Tugon ko habang iniaayos ang aking stethoscope. You earned yours. Hindi dahil naging kwapo ka o naging CEO ka muli, kundi dahil natutunan mong tumayo sa sarili mong mga paa nang walang tinatapakan. Hindi kami nagmadali sa pag-ibig. Sa loob ng 2 taon, nanatili kaming magkaibigan na may malalim na rasyonal na pundasyon. Pinanood ko siyang maghilom mula sa trauma ng pagtataksil ng kanyang pamilya. Pinanood niya akong palagiin ng aking klinik ng mag-isa. Walang kilig na base sa pantasya. Ang sa amin ay isang ugnayang binuo sa gitna ng apoy ng katotohanan. May gala tonight ang Foundation for Physically Challenged Children. Panimula ni Kino, dahan-dahang lumapit sa akin. I was wondering if you'd like to go with me. Not as my therapist, but as my partner. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang drama, walang pag-aalinlangan. Let me check my schedule, Kino, but I think a rational woman like me can make time for a man who knows how to walk beside her instead of ahead of her. Sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang balat. Ang tibok ng kanyang pulso na ngayon ay regular at puno ng buhay. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa aking palad ay hindi isang pakiusap, kundi isang pangako ng pagkakapantay-pantay. Nakalabas kami sa klinik at dahan-dahang naglakad sa tabing dagat malapit sa aming lungsod. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang musika ng kapayapaan. Wala na ang mga anino ng Villarreal Mansion. Wala na ang mga lason ni Luciano. Ang natira ay kaming 2 taong nasira, ngunit piniling ayusin ang kanilang mga sarili bago ang isa't isa. Winnie, thank you for not saving me. Bulong ni Kino habang nakatingin sa abot tanaw. Anong ibig mong sabihin? Thank you for teaching me how to save myself. Ang pag-ibig na nagliligtas ay madalas na nagiging tanikala. Pero ang pag-ibig na nagpapalakas, iyon ang tunay na milagro. Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang aming kwento ay hindi nagsimula sa isang halik sa ilalim ng ulan. Nagsimula ito sa isang malamig na sahig kung saan ang isang lalaki ay kailangang matutong gumapang bago siya makatakbo. At sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga masasamang tao. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong sariling pangalan. Ang huling paghilom ay hindi nangyari sa laboratorio o sa gym. Nangyari ito sa aming mga puso, nang sa wakas ay natutunan naming mabuhay nang walang kasinungalingan. Ang bawat tibok ng aming puso ngayon ay hindi na idinidikta ng takot. Ito ay isang panibagong pintig ng katotohanan.